Natuloy na nga yung transport strike o tigil pasada ng Manibela noong Lunes, ano? At ang protesta po nila ay hinggil po di umano sa hindi tamang datos na pinresenta po ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB at ng Department of Transportation hinggil po sa bilang ng mga operators at drivers na sumama po sa konsolidasyon. Ayun. Ayon daw po kasi sa kanila, ito ang kiniklaim ng Manibela, nagsinungaling ang LTFRB nang sabihin po nitong 86% ng mga operator at driver ang sumama po sa konsolidasyon bilang initial step po yan ng Public Transport Modernization Program. Mismong si DOTR Secretary Vince Dizon daw po ang nagsabi na 43% lamang sa 86% ang tapos na po ang konsolidasyon. At ang kalahati, 43%, ay nagsubmit lang po ng kanilang aplikasyon sa consolidation. At dahil na nga po sarado na ang konsolidasyon, marami na pong operator at driver ang hindi nakakabiyahe kung hindi po sila kasama sa consolidation. Natural po, tinanggi po ng LTFRB ang paratang na dinaya po nila ang datos. There is no lie in there, sabi. Maybe it was not better explained. Yan pong giit ni LTFRB spokesperson Ariel Inton sa isang interview sa kanya. Sabi po ni Mr. Inton, noong as of November 2024, yung deadline po, yung last deadline ng consolidation, 86.23% o 165,334 ang nakatala po na nag-apply sa konsolidasyon out of 191,730 na public utility vehicle. So, ganyan na raw po kadami ang nag-apply na po sa konsolidasyon. Sa kasagsagan po ng protesta, kasama po sa kanilang protesta, iginit din po ni Mar Balbuena po ng Manibela ang pagpapatalsik daw po kay LTFRB Chairman Chopilo Guadis. Katulad daw po ng ginawang pagpapatalsik po sa General Manager ng MRT nung nagkadisgrasya po dyan po sa may istasyon. Ang sinisigaw po ng Manibela, rehabilitasyon, hindi modernisasyon ang solusyon. Yan po ang kanilang pinipilit. Pero minaliit naman po ng LTFRB ang epekto po ng transport strike ng Manibela. Dahil kalat po at maliliit ang rally na nabuo ng Manibela, nabigo raw po ito sa layunin na paralisahin po ang transportasyon at ang biyahe po ng mga pasahero. Yan naman po ang layunin ng transport strike. Itigil po ang biyahe ng ating mga pasahero. Naghanda naman daw po ang mga ahensya ng gobyerno, kasama po ang mga LGU dito sa Metro Manila, ng mga libreng sakay dun sa mga araw po ng strike. Kaya may nasakyan daw po ang mga pasahero. At hindi rin sumama sa tigil pasada yung mga malalaking grupo, gaya po ng National Federation of Transport Cooperatives, Tindig Calabarzon, Arangkada NCR, Altodap, Akto, Busina, at ang Pasang Mazda, na sila po ay buo ang suporta sa Public Transport Modernization Program at pati po kay LTFRB Chairman Guadis. So nagpasya po tuloy ang Manibela, napatagalin po ang kanilang transport hanggang nitong Biyernes, ang kanilang claim. Dahil hindi raw po sila hinaharap ni DOTR Secretary Vince Dizon. Bagamat nakipag-ugnayan kay Mar Balbuena ang ilang kawani po ng DOTR tungkol sa posibleng dialogo, gusto po nila, nais nilang marinig mismo galing kay Transport Secretary Vince Dizon yung imbitasyon. Klase, Siguro kung si Secretary Vince Dizon ang tumawag at magsabi, magdialogo tayo, sabi niya, kahit ngayon, kahit bukas,
Kung siya mismo ang tatawag sa amin, call kami. Yan po ang sagot ni Mar Balbuena. Sa panig po ng LTFRB, pinag-aaralan po nito yung posibilidad na buksan po ang konsolidasyon kahit sarado na po. Ito po sinabi po ng kanilang spokesperson na si Ariel Inton. Kung magkakaroon po ng dialogue at makumbinsi po ang ahensya, maaring buksan po para sa late filing ng mga aplikasyon para po sa consolidation. Para po siguro sa mga gustong humabol pa. Matatandaan na ilang beses na na-extend ang konsolidasyon para po sa PUB modernization. Pero matigas po ang ilang transport group at talagang po namang ayaw sumama sa modernisasyon. Diyan naman po sa Malacanang, sinabi po nila walang epekto po ang tigil pasada sa mga commuters. Ayon po kay Press Officer Attorney Claire Castro, hindi gaanong apektado ang commuters, lalo na at nakapaghanda po ang gobyerno upang hindi makompromiso ang biyahe ng mga mananakay. Sabi ni Attorney Castro, dapat makipag-usap na lamang ang Manibela sa Department of Transportation instead na idamay po ang mga commuter. Handa naman po si Secretary Dizon na baguhin ang PUB Modernization Program upang matugunan po ang mga suliranin na hinahain po ng mga operators at drivers. Absolutely, we're open to changes. This time, it would be different. We would be open to changes because clearly there are issues that need to be resolved. Yan po ang pahayag ni Secretary Dizon. Sinabi pa po ni Secretary Dizon na hindi umano rason ang pag-validate ng data, particular po ng LTFRB sa mga numero po, para maging magsagawa po ng strike. Question rin po ng kalihim ng LTFRB kung bakit hindi naaprubahan. Tinatanong ni Sec Dizon yung LTFRB kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa po aprobado yung mga ibang aplikasyon ng consolidation. Nilinaw po ni Secretary Dizon na as of today, nasa 40+% ang naaprubahan po sa konsolidasyon, habang ang mga nag-apply nga po ay 86%. Kaya hiningan po ng paliwanag ang LTFRB kung bakit 40% plus pa lamang ang naaprubahan sa mga aplikasyon. At sabi po si Secretary Dizon, asahan daw po na magre-recommenda po siya ng solusyon sa loob ng 2 linggo matapos po siyang makipag-usap sa mga transport group. Tuloy ang modernisasyon. Yan naman po ang pahayag ng mga major transport group noong Martes matapos po ang kanilang dialogo kay Secretary Vince Dizon, kay Yusek Ramon Reyes, Yusek Mark Steve Pastor, at kay LTFRB Chairperson Chupilo Guadis III. Ibinahagi po ng mga leader ng Transport Federation na galing po sa iba-ibang pangsulok ng Pilipinas ang karanasan po nila, lalo na po yung mga benepisyong nakamit po nila bilang mga cooperatives at korporasyon mula nang pumasok po sila sa modernisasyon. Bukas naman po ang Department of Transportation na i-review ang modernization guidelines upang tugunan po ang mga isyong iniulat nitong mga transport group. Ito po yung mga dumalo sa dialogo po na ginanap para po sa mga regional transport federations. Federation of Cebu Transport Cooperative, Region 1 Modernized Public Utility Cluster, Northern Mindanao Federation, Tindig Calabarzon, Arangkada NCR Transport Federation, Federation of Tarlac Transport Cooperative, San Jose del Monte Transport Federation, Pro Movers Transport Alliance, Laguna Federation of Transport Cooperative, and Actona Corporation. Nabigyang linaw po sa pagpupulong na ang 86% consolidation rate
ay batay po sa datos mga nag-apply na transport service entities para po sa konsolidasyon. At bagamat aplikasyon pa lang po ang kanilang sinusumiti, nabigyan na po sila ng Provisional Authority, PA, o yung Certificate of Public Convenience upang patuloy po silang makapagbiyahe at makapagbigay serbisyo sa ating mga mananakay habang inaayos pa po para po sa para maaprubahan ang kanilang mga aplikasyon. Noon pong isang buwan, di ba, nagbabala po yung grupo ng Automotive Body Manufacturers Association of the Philippines, ABMAP, na nanganganib daw po ang public transport modernization dahil po sa kawalan ng pondo dito po sa Development Bank at ng Land Bank. Ngayon po, dito sa nangyari ngayong linggo, natutuwa po ang grupo sa report mo ng LTFRB na may 86% na po na public utility vehicles ang sumali po sa kooperatiba o majority. Ayon po sa ABMAP, nagpapakita po ito ng commitment ng mga transport groups na lumipat po sa mas ligtas, mas reliable at mga eco-friendly na public transportation. Pinuri po ng ABMAP ang grupo po ng Federation of Jeepney Operators and Drivers Association, yung One United Transport Coalition, ang Alliance of Transport Operators and Drivers Associations of the Philippines, at ang pangkalahatang sangguniang Manila and Suburbs Drivers Association. Sila raw po ang mga grupong nagsusulong ng mga bago at modernong jeepney na makakapagbigay po ng mas magandang kita sa mga driver at mas ligtas sa kalsada at bawas sa polusyon. Binanggit rin po ng ABMAP ang Cavite Transport Cooperative, ang Taguig Transport Service Cooperative na matagumpay na pong nakalipat sa mga modernong public utility vehicles. Sinabi pa ni Fatima Airport Transport Cooperative na maayos ang kanilang financial stability. Lumaki po ang benepisyo ng kanilang mga driver at naging mas reliable ang serbisyo nila mula nang pumasok po sila sa modernisasyon. The strong support from transport cooperatives marks a major step forward in creating a modern and efficient public transport system. There is no turning back now, and together we are building a better and commuter-friendly future. Sabi naman po ni Edgar Manuel, siya po ang Executive Director po ng ABMAP. Nagpahayag rin po ng suporta ang Philippine Chamber of Cooperatives o Co-op Chamber. Hindi lang ang transport sector ang makikinabang po sa modernisasyon ayon po dito sa grupo, kundi ang general commuting public. We recommend to the Department of Transportation to discuss their proposed solutions with the supermajority or 86% of public utility vehicles that have already applied for consolidation in support of the modernization program. Yan po ang sinabi ni Noel Raboy, chairperson po nitong Co-op Chamber. This must result to improving the public transport modernization program, but not in suspending its implementation, which has already been gaining momentum since it started in 2017 and was continued by the Marcos administration. Sabi ng Co-op Chamber, ang mga kooperatiba po, nag-invest na po, nagbuhos na po ng kanilang mga puhunan para po dito sa Public Transport Modernization Program. At anumang delay o suspension ay dagdag po na financial burden po dito sa mga kooperatiba at korporasyon. Ang mungkahi pa nga po ng Co-op Chamber ay gawin na pong permanente ang modernization program sa pamamagitan po ng isang batas at magbigay rin po ng mga insentibo lalo na doon po sa mga magtatayo ng local manufacturing o assembly ng mga modernized jeepneys. At kung maaari ay pababain po ang presyo ng mga modern jeepneys para magaan po sa bulsa.
tapusin po kaagad ang local public transport route plan na nakasalalay po sa mga local government units po natin at hikayatin po ang mga local governments na magbigay po ng libreng terminal ba o sakayan at babaan para po sa kanilang mga constituents.